Hi guys! Welcome back to Yanni's Room! Tara, pasok! Feel at home! Grabe! Yung guest ko for today, repeat guest na to eh. Pero mas formal to. First time ko siyang dadalhin dito sa elevated kwarto ni Yanni. Wow. Kasi yung last time na nag-shoot kami ng episode, Sa resort lang sa resort yun, te. lang, nag-set up lang ng phones, nagdaldanan lang. Pero ngayon, sabi ko, okay, deserve niya. Pumaldo. Yeah, pumaldo. My college bestie, my mama girl. Let's all welcome Yvette! Hello! Yay! Wow, did you like her? In the morning. Mukha mo si Nikki! Ang Nikki Zefania ng Hindi buhay kasi ko. Palma. Nikki Zepalma ng buhay ko. Ate, ikaw ang dinala ko dito kasi Bakit? wala lang. Napagtripan lang. Napagtripan lang. Hindi, kasi yung gusto kong pag-usapan for this episode, ay travel moments. Yes! Yes! This year, Yes. nag-travel tayo together. Oo. Birthday Ah. trip ko. Birthday trip ni Yvette. Ang plan mo talaga, solo lang. Oo. Parang napag-usapan namin nila Kim. Gusto ko mag-Bangkok, ganyan. So Okay. yun, nag-ayaan na. Oo. Tapos after na, nag-book. Nag-book, tapos nagkasiraan ng friendship. Hindi! Pero ang daming nangyari sa Bangkok. As in, sobrang, ang dami kong na-discover. Ang dami kong na-discover about Oo, each totoo. other. Kasi parang, ang tagal naman na nating friends, pero Hindi, yeah, college. oo, college Yeah. pa lang. And then, ang dami kong nakitang bagong side ng mga friends ko. Doon sa 3 days, 4 days travel 4 days. ngayon. Oo. Subok na subok. Subok, te. Pero masaya. Oo, may tawanan, may galitan. May Rage-baitan. rage-baitan. Hindi kasi, yun yung sinasabi din nila eh. Like, kapag nag-travel kayo together, madami ka Oo, madidiscover totoo. about your friends. So, parang kapag na-withstand ng friendship nyo ang isang travel outside the country, Exactly. sabi nila, like, ibig sabihin nun, Paldo. Paldo ang friendship. Paldo ang friendship. Strong ang friendship. Strong. Yes. Nag-travel tayo, Bangkok, January. Oo, January. Simula ng taon. Kasi ang, Pasabog, no, kasi ng ang 2020. birthday mo, January. January. Like, as in first week. first week, Mm-mm. parang kaka-New Year lang talaga. Tapos nag-travel kami to Oo. Bangkok. Like, ang biyahe natin ay madaling araw, te. Oo, te, red eye flight pa yun. Tara, anong What? tawag? Anong tawag? Anong tawag? Red eye flight. What is red eye flight? Basta red eye. Hindi ko alam. Sabi lang ng mga tao sa TikTok. Red eye flight? Kasi madaling araw, like, Oo, hindi pagdating mo siya, doon. konti lang yung mga tao. At least, relatively sa Anong oras tayo normal, dumating ng Bangkok? Mga Mga 2 2 a.m. a.m. As in, yung delikado. Parang alanganin siya na time. Na Oo. pagdating doon, it's either matutulog ka or gagala ka or whatever. So, Yeah. yun yung first Bangkok trip namin. Tapos, yung Together. first night, yung first Bangkok trip, hindi ko makakalimutan to Okay. kasi, Okay, go. Pakaba lang, birthday. Okay, wala pa, sorry. wala pa. Okay. Okay, so, edi, kakalandang Bangkok, Oo. puntang BNB. Mm-mm. Okay. Tapos, etong si Layani, nag 7-Eleven muna. Kasi syempre, Yes. kapag travel talaga, usually, naghahanap tayo ng 7-Eleven talaga. 7-Eleven. Kasi nga, convenience store, anong bukas lang ng time na yun, di ba? Convenience store. Tapos, gutom ka. Oh, gutom ka. Okay, oh. So, ayun. Tapos, naiwan kami doon ni Chelo, dalawa sa B&B. Tapos, naalala ko, kasi andito yung kama. Dito ko nilapag yung phone, yung passport, tapos yung bag. Paglabas nila Yani, di nagliligpit na ako. Okay. Pagkaganon ko, wala yung passport ko. Okay. As in, 10 minuto yata namin hinahanap yun. Sabi ko, Chelo, tulungan mo ako maghanap, please. Tsaka birthday niya. Birthday ko yun na. Birth- As in, exactly, paglapag birthday namin niya. ng Bangkok, oo. Birthday January mo. 3. Tapos, as in, naiiyak na ako. Sabi ko, Chelo, alam ko dito ko yung nilagay. As in, nanginginig ako, hinalugog ko yung kama. Umakyat pa kami sa, yung Yung itsura ng pinag-isayan, B&B oo. namin. 3rd floor. So, baba, skama ulit. Inakyat pa namin yung taas Pinakatas. na yun para hanapin. Kahit alam ko wala naman doon. Siniisip ko, hala, baka mamaya na-engkanto ba ako? May nausog ba ako or what? Okay. Tapos, hindi Alam ko mo, alam kung... Oh. Bago kami lumabas, alam ko nasabi mo na nawawala.
Tapos kami, pero parang akala ko, kami. ano lang. Akala namin, like, naipit mo lang dyan. Well, So, oo. Sige, labas na muna kami kasi bibili nga kami sa 7-Eleven. Okay, Tapos, hinanap ni Chelo sa mga bag. Ah. Bag ng lahat. Alam niyo kung saan nakita yung passport? Sa bag ni Yani. Uy, pero hindi ko talaga nilagay doon. Girl, as Alam niyo, like, paalis pa lang kami ng 7-Eleven, mangiyak-iyak na si Yvette. Kasi Hiniyak nga, na ako. kasi nga, passport niya nawawala. So sabi ko, 4 days lang kami dito si Yvette, Diba? 1 Sabi month. ko, shit. 1 month siya sa Bangkok, Kaguti, as in, girl. iniisip ko na, hala, tong ina yung itinerary namin bukas, ang saya-saya. Tapos, 8 a.m. pupunta ako embassy kasi asikasuhin ko yung passport ko. Diba? Tapos, bag ko. nung nahanap na, sabi ko, shit. Tapos bigla, after ilang minutes, pumasok na sila Yani galing 7-Eleven. Happy birthday. Bumili! May maliit na cake. Tapos ako sabi ko, thank you. Mangiyak-iyak ka na, tapos ang salubong sa Happy happy birthday. Yun ang first As Bangkok in. memory. Kalala pa Diba? lang talaga, 2 a.m., tapos birthday na birthday mo. Ang unang pinoproblema, yung passport mo. Yun ang birthday gift sa akin ni Yani. Uy, pero hindi talaga ako. Alam mo kung ano nakakainis doon? As in, yun, nung nalaman na, nasa bag mo yan, yung tingin na ng mga tao. Para bang Like, yung pagbibintang sobrang talaga. sama mong tao. Nasa bag mo pala. Pwede ko alam kung paano sila punta sa bag ko. Hindi ko rin alam actually. Na-encanto ka, I believe. Ayun na. Naman sa I feel like na ano kami, nabati kami. Okay, Oh, baka surprise. nabati lang talaga. Kasi medyo ano eh. Paano lang, Anong oras na nun? Pa-welcome lang ng ano. Sawadi ka! Sawadee ka! Welcome home, Papsi! Parang gano'n. Yun ang Yes. welcoming committee ng Bangkok Oo. sa atin. Tapos kinabukasan, ako ang next na ano nun. Ako ang next na bunot. Kasi kinabukasan, tagal ko nag-ayos. Like, ang aga ko nang gumising. Ang itinerary kasi natin nun, parang 9 a.m. 9 a.m. Like, wake up, ganyan. Sa alis tayo ng mga 10. 10. Oh my God. Nagme-makeup ako. Tapos, natapos ako mga... 11 na tayo nakalis. Girl! Tapos Ang akala sabi ko, namin tapos ayos. na siya. Tapos na mag-makeup. Sabi niya, wait lang, ayusin ko lang yung bangs ko. Hindi pa siya tapos! Tapos nag-feature na sila, ganyan. Sabi ko, sorry, wait lang talaga. Tapos isang ganun lang ako ng blower. Ganun lang. Tapos labas na Labas ako. Solid. Solid talaga yung first day na yun. Sarap ng mga pagkain. Hindi pa tayo nag-aaway-aaway dun eh. Hindi pa namin Hindi pa. na-discover kung anong klaseng tao kami pa nag-travel. Oo. Kasi parang, ano pa yon, like very solid pa yung itinerary natin for For the day day. 1. Kumain tayo, pumunta tayo ng Song Song what? what? Yes, Sarap naglibot-libot na tayo kinain ng natin Song What. doon. Ano yung kinain natin? Yung egg noodles. Yes! Sarap. Sarap. But ang thing about Bangkok ay, talaga yung nanibago ako. Kasi, actually, hindi ako nanibago. Ako din. Yun nga eh, hindi ka maninibago kasi Para siyang Pinas. mukha siyang Maynila. May kita mo, ang daming electric lines din. Mhm. Tapos may Chinatown. Parang ka sa Maynila. Parang sa may, Binondo. Binondo. Tapos, di ba, ang dami rin namang foreigner dun sa area na yun. Pero yung, yung itsura ng mga Thai, di ba? Mukha lang talagang Pinoy. Totoo. Para pag tinagalog mo sila, may intindihan nila. Ay, naalala ko, pero nakakaling sabihin. Pero may intindihan nila. So sabi ko, mga 1 day pa bago nag-sink in sa akin na, okay, nasa Nasa ibang Bangkok bansa ako. tayo, Nasa oo. Bangkok ako. After ng day 1, doon kami nagkasubukan. Yun! Kinabukasan. Wait, day 2 na yun. Alam nyo, Oo. para hindi na maulit, ito, tanda ko to, para hindi maulit yung maghihintay sila sa akin ng matagal. Maaga na siya gumising. Gumising ako ng like 6 a.m. Para mag-makeup, mag-ayos. Oh, nagising ako. Pagising niyo, buo na ako, te. Sabi ko, okay. Ano nga parang may napapanaginipan ako, nag-helicopter. Kumaganon sa labas. Kasi Buo yan. talaga. Yes. Yes talaga. Like, gumising talaga ako maaga kasi ayoko na may magagamit sila against me ulit. Sa akin na nga nahanap yung passport na nawawala. Ako na nga yung pinaghintay ko sila ng 1 hour. Sabi ko, okay, gising ako na maaga. So like remaining days, gumigising ako ng mga 7 a.m. para mag-ayos.
Kasi, nakakaya talaga. Ang bilis yung mag-makeup kasi. Eh kasi sanayan lang yan. Oo, hindi. Matagal ako. Mabagal ka kasi. Tignan nyo naman yung ano. Diba? May smoky eye. Pa-zoom in nga. Sa Bangkok, bit-bit ko yan. Ganyan ako Gantong kabuo. ganto. Nung sa Bangkok. Wait, ano nangyari ng day 2? Day 2 nag-temple tayo eh. Tapos after nun, yun na. Doon na kami nagkaano. Doon nagkasubukan. Doon nagkasubukan. Kasi ako, feel ko, Ayan, anong type of Ay, oo. traveler ka? feel ko kasi medyo type A ako. Parang, okay, gumawa tayo ng itinerary, so sundin natin to. Pero hindi naman necessarily na, okay, dapat ganitong oras. Oo. Andito na tayo. Oo. Parang, pretty chill pa rin. Pretty chill. Pwede naman chill. Nilagyan pa ng pretty. Yes. Pretty chill pa rin. Chill. Okay. Pero hindi naman ako sobrang, magagalit ako pag ano. Hindi naman so, Debatable. Debatable. Hindi, ganun kang type of Oo. traveler. Wait, kailan ka nag-start mag-travel? Ano Last yung year. first travel mo? last year lang. Saan? Sa Taiwan. Nag-Taiwan kami ng high school Tay. friends ko. Nag-away-away din kayo doon, hindi? Nagkapikunan kami. Oo. Kasi ay, share ko lang. Kasi nagpunta kami nun sa Jufen Shifen. Basta yung parang mukhang Oo. Studio Ghibli. Mm-mm. Tapos, hindi namin alam tatlo na parang 6 p.m. pa lang, 7 p.m. Wala nang bus. Eh, probinsya yun. So, Okay. parang nagkakapikunan kami. Ano gagawin natin dito? Ang layo-layo ng Airbnb. Nasa probinsya ka. Oo. As in, eto yung Taipei. And ito yung Juven Mm-hmm. Shifen. Sabi namin, hindi na kami nag-uusap. Parang, parang kami, cellphone. Hanap kami ng shit, paano umuwi? Oo. Bukod sa bus, anong pwede namin gawin? Ang layo, lalakarin namin. Tapos buti na lang, doon din sa place na yon may mga Pinoy. Oo. Sinama nila kami na mag-grab, mag-Uber na lang Pabalik paalis. Oo. Ang mahal lang do, pero at least Nakaalis ka. Alam mo, matulog kayo sa Pabalik Juven-Shufen. Di ba? Diyos Basta ko, kayo sa Juven-Shufen. Hindi na nga kayo nag-uusap-usap eh. Hindi na talaga. As in, Mm. hindi naman kami dahil nagsisisihan. Hindi kasi Pero, stressful. oo, nakaka-stress. Parang kami, So, sige. Sa Taiwan ba, like yung public transport, pwede mo makita sa Google Oo. Maps? Google Maps or yung mismong maps sa iPhone. Okay. Lumalabas siya. Sa atin kasi wala eh. Walang ganun. Oo, wala kasi maayos na. Wala rin kasi maayos Aminin sa na public natin, hindi transport maayos dito. ang public transport dito. Hindi As a siya- commuter. Yeah, hindi maayos yung system. Tansyahan lang kung kailan darating. Yeah. So, type A ka na traveler. Yes. Like yung, as in yung... Meron akong itinerary in my head na ito yung pupuntahan ko for the day. Tapos flexible ka naman. Flexible Totoo naman ako. Totoo naman na flexible naman si Yvette. Hindi ka lang niya kakausapin mga 1 hour. Tsaka ako yung tipo ng traveler na nag-grab pa uwi. Nag-grab pa uwi. Nag-book ng grab. Ako, yes! Mamaya pag-uusapan natin. Papalakihin natin kasi doon kami nagkaroon ng clash. Oo. Ako kasi, as a traveler, I think, ang tawag ko type B. Kung may type A, may type B. Oo. Tapos may type C. Hindi, ako yung tipo ng parang vibes lang. Kung ano man yung tawag sa traveler na yun, ganun ako. Kasi, na-discover ko to nung nasa Hanoi ako, te. Mag-isa ako sa Hanoi. Wala akong solid na itinerary nun, tapos may hydrocephalus pa ako at Undetected ba? undetected pa siya. Ayun yung tipo na hindi ako makakilos ng matagal kasi nahihilo ako. Tapos mag-isa ako sa Hanoi. Lakas din talaga ng amats ko nun. As in, nag-travel lang ako for the vibes. Oo. Meron na akong B&B, tapos sabi ko, hindi ko alam kung ano madidiscover ko dito. Tumitingin lang ako sa TikTok. Saan ako pupunta? Naalala ko nga nung tumawag ka lang sa akin, buko ba to? Oo, yun talaga. Oo. Sabi ko, buko ba siya? Kasi ito na yung pinakamura. Like, 13K siya noon. Tapos parang, mga 2 weeks na lang before. Eh, di ba, usually, like, ideally, magbubuk ka ng flight months before. Oo. Tsaka sasaktuhan mo kung may Yes. seat sale talaga. Eh, kaso kasi baliw ako nun eh. Oo. Parang birthday ko nun, tapos kakagrad ko lang. Tapos sabi ko, ay, hindi ako Oo, naka-order BH ka a pa. few months ago. Broken-hearted ako nun. Sabi ko, parang may hydrocephalus. May tiyanak sa ulo ko nun. Sabi ko, parang masaya mag-Hanoi. Mag-isa. Yes. So, nag-book ako. Tapos pagdating ko doon, wala talaga ako itinerary as in, nandun ako sa kotse. Sabi ko, parang Pasay lang to. Kasi parang talaga siya, parang Pasay. As in yung sa limuot ng Taft. Sabi ko, kulang Dama naman. mo. Andito, oo. Pero hindi siya katulad ng Bangkok na mukha talagang Pilipinas. Iba Ito, yung- iba yung vibe niya kasi from what I heard,
kung tama ako ng pagkakaalala, like, nasakop kasi sila ng France, di ba? Ata. I think French colony ang Vietnam. I'm not sure. Actually, hindi ko alam. I-correct nyo ako. Kung mali, di mali. Sorry. Sorry, ano pang silbi ng degree ko kung mali pala ako? Parang ganon. So, meron sa Hanoi, may French quarters, old quarters. Like, everything is there. Kaya na andun. So, doon ako lumilibot. So, itinerary, vibes lang. Tumitingin lang ako sa Saan ka TikTok. pupunta nun? At naglalakad lang talaga ako. Merong ride-hailing app doon na motor. Tapos, ganun lang ako mag-transpo kung saan-saan ko ma-vibes. Cute tong cafe na to. Dito ako pupunta this morning. Nag-shoot pa ako ng podcast sa isang cafe. Sumama ka pa sa Zumba. Sumama pa ako may nagzo-zumba sa street. Tapos, alam mo yun, like, dapat hindi na Ang ako... ganda ng suot mo nun, te. Nakita ko yun. Isa pa yan. Sa sobrang type B ko, te. If type B yung tamang term for that, hindi rin ako nagplano ng sosuotin. Hindi ko sinerch yung weather sa Hanoi. Kita niyo ba kung paano ako pumorma? Oo, te. Like, sobrang kikay ko, sobrang skirt. Yun yung mga bit-bit ko, Tapos pagdating ko doon, sobrang lamig. As in, ang lamig talaga. Tapos sabi ko, shocks. Bumili pa ako ng heat tech kasi, tas ng gloves. Kasi sobrang lamig talaga. Hindi ko in-expect na sobrang lamig. Feb. Malamig pa Feb. Malamig pala ang Hanoi pag Feb. Hindi ko in-expect na sa Southeast Asia. Meron palang kasing lamig ng ganun. Akala ko pang Southeast Asia lahat parang Pilipinas lang. Like, ang pinakamalamig mo na dapat ay, yung kaya pa. Yung jacket lang. Sobrang lamigin akong tao. Buti na lang may bit-bit akong jacket tsaka leather jacket. So like, nakapag-layer ako. At least. Feeling ko sobrang ganda. Parang doon ko Diba? na-experience. Sobrang Wong-Kar Wai. Saan galing si Wong-Kar Wai? Sobrang cinematic. Sobrang cinematic na kapag hindi ko na-experience dito yun, yung mag-layer ka ng jacket. Yung naka-jacket ka na, naka-leather jacket ka pa. Ay, doon, at nakaganon talaga ako. Fantasy talaga. Nagga-gloves pa ako kasi hindi ko talaga kaya yung lamig. Kasi isipin mo, nahihilo-hilo pa ako nun. Yun nga, okay, yung Zumba, yung history ng Zumba, sobrang unplanned nun. Kasi, aaminin ko na, nung nasa Hanoi ako, sobrang wala akong plano, never ako nakakain ng kanin. Never ako nakakain ng kanin. At parang lagi lang ako nagfufo. Yung banh. Yung banh mi. Tapos ang amats ko kasi, kung ano yung makita kong street food, kakainin ko. Tibay din ang tiyan ko talaga. So hindi ko talaga... May sakit ka pa nun. May sakit pa ako. Hindi ko talaga alam kung ano. May nakita lang ako, ay parang masarap siya. Tapos bumili ako, sumupo ako. Tapos ilalagay ko ng kung ano-ano. Tapos kinakain ko yan. Sarap. Sarap! Ang sarap ng pagkain sa Hanoi. Excited na ako. Excited na ako! Hindi, ang sarap talaga ng pagkain. Anyway, kaya ako napunta doon kasi kumain ako sa isang parang samgyupan. May samgyup. Hindi nga ata samgyup yung tawag doon. Basta may isang area doon. Sobrang gutom ko na. Kumain na lang ako kasi hindi ko na alam saan ako pupunta. Tapos kumain ako. Sarap naman yung kain ko. Gulay. Tapos para talaga siyang samgyup. So, naglalakad-lakad ako. Sabi ko, nung oras na, hindi na ako makapunta doon sa train. Ayun na, ang dami kong, meron naman akong itinerary na sobrang, like in luwag. your head. Oo. Pero dahil sobrang vibes ko, nag-enjoy ako maglakad. Ang ganda ng streets, ang ganda ng mga building. Walkable city, mausok lang. Pero walkable city talaga. Tapos, sobrang enjoy ko lang yung view, picture lang ako, ganyan. So, may nakita ko nag-zumba. Tapos solid talaga yung Zumba nila. Tapos sabi ko, parang gusto kong sumali. Tapos matatanda sila. Tapos nasa gilid lang sila ng kalsada. Tapos may speakers lang sila. Sabi ko, can I join? Hindi ko nga alam if naiintindihan nila ako. Sabi ko, can I join? Sabi nila, okay, go. Tapos, hindi natin turo sa akin na parang sumali lang ako. Nakikisabay ka lang talaga. Yes, sumali lang talaga ako. Sobrang sponty mo. Yun nga, ganun ako mag-travel. Sobrang sponty ko. Feeling ko kung andun, may kasama ako dun, parang maano siya na, ba't tayo nagsusumba sa gilid ng kalsada right now? Nagawa mo? After ko mag-zumba, naglakad-lakad ako, hindi ko alam kung asan ako. Sabi ko, mag-book na lang ako, pero maglalakad muna ako. Tapos pagtingin ko sa gilid, andun na yung train. Sabi ko, ay, nandito na ako. So, nagpumpo na ako. Works out in the end. Ganun akong traveler. So, knowing me na medyo type A, tapos siya type B, during yung trip, medyo nagka-clash. Nag-clash talaga kami. Like, day 2, kung anong nilamig ng Hanoi, ganun yung ininit ng Bangkok. Oo, te. Sobrang init. Partida, nakaano na tayo ng sleeveless. Yes. Tapos, di ba galing kaming temple, kumain muna kami. Sarap pa ng kain namin. Tapos ngayon, ang tanong,
Saan tayo after? Tapos ang usapan, tatambay sa cafe. Tapos ang naka-task sa cafe, eto, tsaka si JR, sa naming friend. Okay, ito for context. Si JR at ako ay medyo Sobrang- same kaming type of traveler. Oo. Like, kung hindi mag-work to, hanap tayo ng isa pa. Ganyan. Okay. Tapos, Naghahanap. nung naghahanap na kami, Mm. yung unang cafe, sobrang daming tao. Si tatay, yung sikat na Yung sikat na nagka-cafe. may isang sikat na nagkakape Oo. doon. Like, ano talaga siya. Yung, Yun. yung ganon. Oo, yung ginaganon. Yung ginaganong kape. Tapos hindi siya yung formal na cafe. As in, parang nasa labas lang ng Para street. siyang katambayan ni Anthony Bourdain. Yes! Yun yung vibe Kaya nung gusto rin coffee. namin puntahan yun. Kaya lang, lumipat kami kasi, 1 hour. 1 hour yung waiting. 1 hour. Parang, So, adi kami, parang, sige, hanap na lang tayo iba. Tapos, naglakad. Ako, Willie, parang kami, bet na okay lang sa amin maglakad. Ganyan. okay lang din naman. Parang, nung naglalakad pa kami doon, papunta sa next cafe, okay pa kami. Okay pa kami. Tapos, nung pasok namin doon sa isang cafe, di umupo muna kami, ganyan. Hinintay namin etong si Yani, tsaka si JR. Kung dito na ba talaga? Kasi, ang tagal. Humiga pa ako Humiga pa. Pumasok ako ng kasi- sofa, tapos humiga Oo, ako humiga kasi ng ang sakit sofa. na ng leeg Ganyan. ko. Oo. Gets naman. Kaya lang, ang tagal nila doon mag-decide, tapos ending nila, huwag tayo dito, parang medyo basic. Parang kami ni Kim. Alika na nga, nakakaya dito, alisa tayo. Hindi kasi ako Umalis nahiya na eh. kami. Oo, kasi hindi naman nila ako kakilala. Hindi. After nun, paglabas, may 7-Eleven na naman doon. Bumibili na lang kami ng pagkain. Bumili si Kim ng food doon. Parang, as a consolation, tikman niyo to, ganyan. 7-Eleven bilang witness ng lahat. Kasi habang paglabas namin, bad trip na talaga si Yvette. Kita, okay. Oo, te. Sa as in, tagal hindi mo sa tagal, like, alam namin pag rage baited na si Yvette. So like, humiga pa ako dun sa sofa. Tapos sabi ko kay Daddy Lou, sabi ko kay JR, JR, parang, yung vibe nung cafe is, parang siyang bake my day. Hindi, alam niyo yung coffee project. parang Ganon. I see. Ganon Tas- yung vibe nung oo. cafe. Para siyang napagtripan lang itayo. Hindi. Over! Hindi ganon. Very basic yung cafe. Oo. Basic talaga yung cafe. So, yung din, yung menu, basic din. Yung menu, Hindi nila basic gusto din. yun. Oh, like, andito na tayo sa Thailand. Tignan Oo. natin yung... anyway, ganito yung itsura ni Yvette. Sabi namin, bumulong pa ako nun kasi nasa kabilang table kayo. Sabi ko, like, ganun yung bulong ko sabi ni Yvette. Sabi ko, ha? Kumagano si... Gusto mong umalis. Ganito yung tayo ni Yvette. Sabi ni Yvette, okay, sige. Tapos alam mo, sobrang validated ko nun. Kasi si Kim, Yes. hindi, kunyari, ikaw ako. Ko, tayo ka. Okay. Tayo ka. Halika na, may nakakaya dito. Hawak-hawak niya pa ako. So ako, sige. Yun talaga. Tapos habang, nung palabas na sila, nakaganto na ako nun. Tapos nagpa-vlog kasi ako nun. Oo. Tapos tumatawa ako sa vlog. Yun ang unang rage bait Yun ni ang Yvette. yun ang defense mechanism mo, te. Many more. Yun talaga Tumawa. yung defense mechanism Kasi may isa ko. pang instance na ikukwento natin. Diba? Many more to come. Si Yvette ang pinaka-rage baited dun sa trip na yun. Oo. Nasa pumasok kami ng 7-Eleven tapos nagbumibili na ng ganyan. Tapos sabi ko, oh my God, galit si Yvette. Tapos sinasabi ko talaga kay JR, sabi ko, JR, need natin maghanap ng magandang cafe. Kasi galit na sila. Oo. Tapos ang init-init. Hindi naman kami super galit, pero nainis lang ako kasi nakakaya naman, ang tagal-tagal natin dun. I mean, hindi naman nila tayo kilala, pero Yun ang kaya una, oo, sa init-init pa. Yes. Pero yung sumunod naman na cafe na Maganda. nireka nila, maganda. Tsaka masarap yung coffee. Alam mo, pagdating natin dun sa cafe, medyo kapaan pa eh. Kasi Ang kapaan parang, pa. parang bad trip. Oo, ang kausap ko lang nun, si Chelo tsaka si Kins, parang, magkano to? Like, nagtutausan pa kami nun. Split-wise pa. Splitwise passing, ganito lang. Tapos paglabas ko, sumunod si Yani. Kasi Picture. beep. Ah, Tapos sino? after nun, parang sabi niya, uy, te, sorry, nagalit ka yata. Sabi ko, okay lang, nainis lang ako, pero okay na. Ayun na. Akala namin, okay na nung araw na yon. Yun ang, akala natin, yun ang una at huli. Yun ang first. Yun lang. Yun yung first talaga na clash. Sabi ko, oh my, Yeah. Doon ko na-discover na magkaiba talaga kami ng Travel style. travel style ni Yvette. Sabi ko, okay, in this group, mas katulad ko si JR. Si Yvette, si Kim kasi parang flexible lang siya that time. Oo. Pero honestly, mas malapit
sa kung paano vibes ang si Kim. Vibe si Kim eh. Mas malapit siya sa inyo actually. Totoo ba? Ay, oo. Oo. Sabi ni Kim, parang nung trip na yun, nag-decide siya na follower lang talaga siya. Oo, as in, kung saan tayo dun, okay. Which is, I think, importante siya pag mag-group travel kayo. Kasi, pag group travel, tapos lahat kayong may gusto, I think, importante talaga na may isang, hindi man isang magde-decide na siya i-follow natin, ganyan. Kahit Totoo. paano, may decision maker. Oo, kasi kung lahat tayo type B pa, saan tayo dadalhin? Kung lahat kami doon katulad namin, katulad Oo. ko, as in wala talagang mangyayari sa 4-day Tsaka trip kung natin. lahat katulad ko, dahil first day pa lang, uwi na tayo. Balik tayo Pinas. Yun yung una. Nakakatawa. At, okay, ang next na memorable, oh my God, alam mo, 7-Eleven talaga ang witness na lahat, eh. Kasi, ang next na memorable namin, kinabukasan, Hindi pa kinabukasan yun. hindi pa kinabukasan? That same night, nagpunta kaming That same night? Oo, yun yung after ma-resolve ng everything, yung pangalawang away. Okay. Naglakad kami papuntang Chinatown doon. Bumibili na naman kami ng 7-Eleven ng food kasi nga, wala, pangkain lang nung like, medyo late night snack, ganyan. Tapos nasa labas kami ni Chelo. Nagsisenti pa kami noon. Sabi ko sa kanya, sa'yo ng trip na to. Ganon. Kasi nakatingin kami sa taas, ganyan. Na-enjoy ko siya. I mean, nagalit ako kanina, pero... pero parang okay lang. Na-appreciate ko. Yun yung mga Ganon. nakakatawang statement eh. Parang, alam mo, okay, nagalit na nga ako kanina, pero na-enjoy ko naman tong trip na to. Which is true naman. Tapos, May nangyari habang nasa 7-Eleven oo, like kami medyo na. nakakauga. Change the trajectory of our lives. Tapos biglang pagpunta namin dun sa Chinatown, wow. parang walang nangyari. Wow, ang ganda. City lights. Parang yung emotion, parang from here. Ang dami nangyari nung Dami araw na nangyari. yun. And before that, yun yung pangalawang, yung malalang rage bait. Kasi, yung oo. pangalawang away, wait, same day? Same day yun. Same day yun? Oo. Grabe, nalaman mo magalit. Same day Kaya kinabukasan, nag-decide tayo na, solo trip muna, tapos magkita tayo sa cruise. Oo, ganun yung nangyari. Okay, Yes. sige, ikwento natin. So, yung second, yun yung first rage bait, yung cafe. Na bad trip si Yvette kasi nga, like, kaya umupo kami doon sa couch, tapos hindi pala kami doon magkakape. Hindi umupo, humiga. Humiga. Humiga, correction. Second rage bait, ang second rage bait ay, okay, may plan talaga na, nakalagay to sa itinerary, at to gets ko si Yvette dito. Ay, alam mo, hindi ko naman kasalanan. Wala may kasalanan Alam mo, actually. dito ako naiinis kay Kim. Ano ko si Kim dito. Pupunteriyahin ko si Kim dito. Okay, itinerary Ang plan talaga ni Yvette, pupunta kami dun sa Night market. para kumain. As in, like, sinasabi talaga ni Yvette, gusto kong kumain ito, natry natin to sa night market. Kaso kasi kumain Kumain ata kasi tayo, tayo nun. before tayo Oo. mag-night market. So, pagpunta namin doon ng night market, ganyan, libot-libot lang, sumusunod lang ako. Kasi vibes lang, ganyan. Tapos, nagsasabi na sila Kim na, Oo. Kasi nagtatanong na rin ako, saan tayo kakain? Kasi yun nga yung plano. malapit na kami sa dun sa mismong night market. Tapos parang sila, hindi, sige, mamaya na. So, inano ko muna. Okay, sige, tanongin ko na lang later. Saan doon na kami? Tinanong ko ulit. Sabi ko, kain tayo, saan tayo kakain? Si Kim, isa si Kim sa mga, okay, shout out kay Kim shout out Baherano. talaga kay Kim kasi naghuhugas kamay si Kim eh. As in, mamaya ko ikukwento ko, sabi Okay. niya Tapos sabi niya, sige mamaya na ako, busog pa ako. Tapos sumunod na sila, like wala sila sa mood talaga kumain, which is, gets naman, kasi nga busog. Tapos parang ako, that time, sabi ko, nagpunta pa tayo dito, di naman kayo kakain. Umalis na ako. So, parang sabi, Wala si Yvette. Oo, sabi ko, sige. So, umalis na ako, bumili na lang ako doon ng nung pagkain, ang gusto kong kainin. Bumili pa ako ng bag. Kasi mo, Hindi Jacqueline, ako sila. Jacqueline Josemin, mag-isa kang kumakain, te. Kumakain kang ganyan. Ganun si Yvette. Ako, that time, alam naman sa akin kumain, inaantok kasi ako. Actually, hindi ko alam kung ano nangyayari. Hindi ko talaga alam kung ano nangyayari. Nung nag-regroup tayo, yun na. At, balik, nawawala ka. Oo. So, pumasok sila, Kim, sa isang store, tapos may binibili sila mga memorabilia, ganyan. Oo. Kasi pinapabili yung friend niya, ganyan. Tapos ako, nakatayo ko mag-isa sa labas, sabi ko, asan si Yvette? Kasi sabi ko, kailan tayo kakain? So, yun nga yung plan, kakain ng night market. Tapos, nung nag-regroup, pagbalik mo,
may pagkain ka na. Oo. Tapos sabi ko, oh my God, hindi ba kakain? Tapos sabi, hindi na kami kinakausap. Parang nakaano na ko ulit lang siya. kumakain lang ganyan. Tinatanong ako nito, okay ka lang, te? Kala ko jowang nagtatampo. Ano sabi ko, akala ko kakain. Sabi ko, olo. Ayaw niyo kumain, edi kakain ako mag-isa. Ako gets ko yun. Gets ko yung bad trip na Oo. pumunta tayo dito kasi kakain tayo, sasamahan niyo ko. Hindi, wala pa tayo sa Bangkok. Sinasabi ko na Oo. nakakain tayo sa night market. 1 month before, sinabi ko na yon. Pero hindi namin nagawa. Tapos, nagpa-plan na, sige, Like, ano lang tayo. Hanap na lang tayo ng iba, lipat tayo kung somewhere, Mag-chill, tambay. chill no? tambay. Yeah. Chill tambay. Cocktail night, ganyan. Yun yung Yes. plan. Tapos, habang nagbo-book, ganyan. Eh, di ba, syempre, nagtatampo nga si Yvette, so nakatingin siya sa malayo, abang kumakain siya, ganyan. Si Yvette nakatingin siya sa malayo, si Kim andyan. Tapos ako nakatayo, kasi ko na nangyayari. Tapos dahil inaanto ko, humikab lang ako Kasi humikab lang ako. Tapos Sabi ni Chelo, o yung mga inaantok na pwede namang umuwi na sa B&B. Tapos sabi ko talaga, humikab lang ako. Sabi ko, humikab lang ako, sasama ako. Tapos ano lalo ng Yung tsura mo pa, tension. hindi pinang, hindi okay lang ako, kumikab lang ako. Na parang bawal humikab. Sabihin ko, sobrang lala na talaga nung As in, everyone. may tension na talaga na feel ko ako ang nag-create. Yes! Yun si Yvette, rage bait talaga. Madaling Rage-baited ma-rage ako, bait si te. Yvette. Oo. Yeah, rage baited talaga si Yvette that night. Tapos pagdating natin dun sa place, Dun sa place. hindi pa rin nagsasalita Hindi si pa rin, Yvette. hindi pa rin ako okay. Like, bad trip pa rin ako. Tapos, ang pwesto kasi nun, ako yung nasa gitna. Table. Table. Si Kim, ako, si JR, JR, tapos si Chelo. Chelo. Tapos sa gitna si Yvette. Sa gitna Ito ako. siya. Tapos si Kim, parang tanong siya ng tanong, sis, okay ka lang talaga? As in, sobrang concern na ni Te. Si Kim lang yung nakikipag-usap. Oo. Ako kasi tumatawa na naman. Sabi ko, hindi ko kasi alam kung anong gagawin. Sabi ko, oh my God, totoo ba to? Tumatawa si Yani sa gilid, tapos kina-call out siya ni Kim na, uy, sis, ba't tumatawa ka? Kasi, wait, ito yung nakakatawang part, di ba? Oh, sis, okay ka lang ba? Tapos hindi niya pa natamingan ako. Tapos sabi ko, Tapos nakita ni Kim, Nag-open na ako. nakita ni Kim dun sa app, sa phone ni Yvette, ang ginagawa niya, nagbubook na siya. pauwi. Nagbubook na siya pa uwi. Tapos sabi ko, oh lala, talaga nung gabing yun. Sabi ko, oh my God, isipin niya pag umuwi, kasi may iwan kami doon na, Feel ko hindi mare-resolve yun. hindi ma-resolve Hindi yun. talaga. Like, hanggang kinabukasan, dala natin yun. Kasi may isang nag-walk out. Habang umiiyak. Maselan pala kay Yvette. Ang hindi makakain sa night market. Hindi ko, Walk out. nag-walk out. Tapos yun, kaya ako to sabi, pupuntiryahin ko si Kim. Kasi every time pinag-uusapan namin to right now, si Kim yung parang sinasabi niya na wala siyang kasalanan doon. Kasi siya, totoo naman, siya yung naging confrontational. Siya talaga yung nag-approach kay Yvette. Give Oo, natin yung kay Kim. give natin kay Kim. Pero ba, ikaw yung hindi kumain sa night market eh. Kaya lahat hindi kumain. Aminin na natin, sis. Yeah, give natin yung kay Kim. Pero, Oo. nakakatawa talaga. Tapos nung parang, sige, ano bang nangyari? Ano bang problema? Like, inopen na ni Kim. Tapos parang sabi ko, kasi, ang akin lang, sinimulan ko na sa ganun. Tapos parang ngayon, nag-usap kami after that. Tapos na-resolve naman na. Yun na yung yung okay Yun na yung part. biggest fight. Yun yung biggest fight nung trip na yun. Nandun kami nag-decide na okay, kinabukasan, solo tayo. Para at least, kung ano yung gusto nyong gawin nyo na. Tapos after nun, magkita na lang tayo sa cruise. Kasi part ng itinerary namin, nag-book si Chelo ng cruise. Cruise! Nag-dinner kami sa cruise! Hindi, nag-cruise Tapos kami. hindi ko alam kung, bakit kami nag-dinner sa cruise? Okay, gets ko naman, kasi sabi ko, okay for the experience. Pero nung andun na ako, sabi ko, para lang ako nasa ferry boat sa Ilog Pasig na walang Parang ilog. nag-ano, no, sa may MOA. Oo, tapos Cruise ka kumakain lang lang kayo, tapos sumayaw lang din kami dun sa, sa cruise. So, sobrang bibo lang. Pero yun yung reason kung bakit nagkaroon kami ng solo day. Sa solo day namin, as in, naghiwa-hiwalay talaga kami. May sarili-sarili kaming time arc nung time na yun. Yes! Sa ibang bansa. Tapos ang sabi ko lang talaga, grabe, mukha talagang Pilipinas ang Bangkok. Diba? Yung pinuntahan ko sa Bangkok, Ari District. Tapos mukha lang siyang San Juan. Talaga? Mukha kang naglalakad sa San Juan. Tapos, ang ganda naman. Ang ganda naman ng mga store.
parang lagyan mo ng BGC ang San Juan. Masaya naman. Na-enjoy ko naman. Kasi neighborhood. Meron yung mga amats ko. Yung pinuntahan namin, para siyang university town naman. Kasi doon kami tumambay. Nag-journal kasi si Chelo nun. Ang dari naman na journal. Tumambay lang kami doon sa parang university. Tapos paglabas namin, ganda kasi para siyang QC. Para siyang labas ng UPD, gano'n. Yes. Solid. Solid talaga. Yun ang time art namin. May solo-solo kaming ganap. Oo. I love it. I love yung solo day na yun. Yung solo day pala yung favorite. Hindi, I feel like kapag mag-group travel, it's recommended na may isang araw na meron kayong gagawin niyo yung sarili-sarili nyong gusto. Totoo. But anyway, every night, ang conclusion talaga namin, sorry, every night talaga laging lamon. Pagpagod, kasi sobrang lapit And over kasi naman sa lakad during the day. sobrang lapit nung 7-Eleven sa amin. Actually, Tsaka dalawang 7-Eleven doon. malapit sa atin? Oo. Yung isa lang yung lalo ko Yung isa napupuntahan. maliit, yung isa, yun yung ang dami mong may kita. At parang walang araw na hindi talaga Ewan ko kung bakit. Ito hindi lang yung limited sa Bangkok kasi ginawa ko rin siya sa Hong Kong. I feel like Same. kapag nagta-travel kayo, isa yun sa mga mga gusto mong i-try, yung mga unique na spot to that country. I feel pag gano'n na, laging public transpo. And then laging 7-Eleven. Oo. Kasi meron sila mga selection inside na Yung iba parang hindi mo makita sa Pinas. Hindi mo So makita yun sa yung mga Pinas. binibili namin every night. ano binibili mo every night? May binili ako doon, sobrang sarap niya. Para siyang custard bun. Aha. Solid! Ang sarap! Ang Tapos favorite. laging vitamin C. Lagi Lagi. may vitamin C. Oo. Ang hirap, okay, ang pangit naman kung magkakasakit ka kasi sa ibang bansa. Oo. Totoo Hindi mo naman. may enjoy kung ilang araw lang Ilang kayo araw doon. ka na lang, kakasakit ka pa. Tapos ito kapag, di ba, syempre pag travel ka sa ibang bansa, grabe talaga yung number of steps mo every day. Yes. 10K up. 10K up kasi wala sa itinerary mo yung magpahinga. Oo. Alam, yun yung thing about traveling outside. Kasi, Hindi mo nilalagay na, okay, chill lang to. chill lang ako, pahinga lang ako. Oo. Kasi parang ilang araw ka, so lahat gusto mong puntahan. Kapag gabi talaga, as in, Lamon! Ang lagi ko binibili doon sa atin, yung sa 7-Eleven malapit sa atin, yung crab. May crab. Ano yung parang rangoon? Parang sashimi. Parang siyang sushi. Tapos, like, crab roll yung nasa loob. Tapos, sobrang convenient niyang kainin kasi pinupush lang. Ganun mo lang. Oo. Alam mo, even sa Hong Kong, yun yung binibili ko. Meron din kasing 7-Eleven sa tapat. Wow. It's so everywhere. Diba? Yes. Tsaka isa pang nagustuhan ko dun sa 7-Eleven Bangkok, may skincare at may makeup. May skincare tsaka may... Oo. Hindi ako bumili ng skincare. Last night natin, kami lang kasi hindi kami natira kasi nagpamasahe kami, di ba? Oo. Bumili muna kami sa 7-Eleven ng mga kasi ang dami ko pang cash nun. Last night na, bumili ako ng skincare, yung mga sa sachet. Oo. Bumili ako ng makeup. Ang dami nga sa convenience. Oo. Parang, may ganun ba Solid. sa atin? May ganun ba sa 7-Eleven? Meron naman. If ikaw, tourist ka sa Pilipinas, tapos ganun din yung gagawin mo, aamatin mo rin yung 7-Eleven dito. Anong pinaka i-recommend mong snack? ang ganda ng... Ano ba? Wait lang, nakakatawa yung nakakatawa. Sobrang. Hindi. Okay yun. Nung ako yung tourist sa ibang bansa, ang hinahanap ko, una, mura. Siyempre mura, tsaka madaling kainin. Yes. Ang dami-daming rice meal na nakita ko nun sa 7-Eleven, sa Bangkok, even sa Hong Kong, yung mga noodles. Pero hindi ko binibili kasi feeling ko Ang hirap eh. ang dapat hassle. dapat handy, lang. Yes, portable. Port- Convenient. Convenient. Yes, convenient. So, yun yung binibili ko yung roll kasi madaling kainin. So, mura, convenient. If merong ganun sa Pilipinas, ang pinaka naiisip ko, Big Bite. Big Bite hot dogs talaga. Yeah. Ang memory ko kasi talaga with Big Bite is junior high school pa lang ako, yun yung snack na favorite ko. Kasi, Yes. mura. And then, bukod sa mura, syempre, junior high school, lusak, wala ka talaga. Oo, wala kang baon. Magkano ba? 50 pesos. Wala kang budget, wala kang Oo. baon. Tapos buong araw kang nasa loob ng nakakapagod.
So, kailangan mo ng something to make you full. And then, Big Bite talaga. Like, 39 pesos pa rin siya right now. Doon nag-i-start yung price. Kasi merong Big Bite Junior, merong Big Bite Classic, and then merong Big Bite Premium. Yes! So, I think, if I were to recommend sa isang tourist, ang dapat nilang itry sa isang 7-Eleven store dito is Big Bite. Actually, agree. Actually, hindi meron tayong Big Bite right now. Feeling ko ito Pwede yun ba eh. Ito yung kainin? favorite ko, yung cheesy hanggar. Pwede naman itong kainin. I feel like pwede itong kainin. Tapos ito, sobrang, ito kapag umu-order ako dati, as in, nanghihingi pa ako ng ano, pwede po ba dalawa yung Ang condiment? Hindi ko alam though if, kasi ngayon ito yung binigay sa atin. Pero hindi ko alam if today meron na siyang additional fee. Pero before wala. As in, tigda-dalawa talaga yung binibigay. Etong isang pair. So, feeling ko, itong Big Bite, parang kasama niya na ako sa, kasama ko na siya since Lusak days Lusak. ko, te. Ako, ang memory ko, ano bang memory ko sa Big Bite? Actually, before ako umalis sa work, kasi sa baba ng office namin, may 7-Eleven sa tapat. So, ang partner ko dito lagi, kape. Kasi Kape. less than 100 pesos lang eh. So, sulit Kapag na yung ano, mo. kapag Pecha de Peligro-sis, buhay na buhay ka. Exactly, Diba? Pecha de Peligro. Magkano yung kape? 55. Magkano to? 49. Ay, 39. Oh. 39. Less than 100 pesos. So, I think very sulit talaga for its price yung Big Bite. Pwede ba natin lagyan? Actually, lagyan muna natin ng dressing. Sige. Ang gusto ko, kapag naglalagay ako, zinizigzag ko pa. May time nung high school na iniisip ko pa, ano yung pinaka-efficient na way para kumain ng Big Bite? Anong dapat kong unahin? Dapat ba yung Manhattan dressing or ketchup? Actually, nung high school, nag-decide ako na dapat Manhattan dressing muna bago ketchup. Bakit? Hindi ko alam. Alam mo, Feeling ko kasi, parang mas onti kasi yung ketchup. kaysa dito sa dressing. Hindi ba kasi yung consistency ng Manhattan dressing makapal? Yes. So, pag Alam mo, feel ketchup, ko nga pag bumibili ako ng Big Bite, ang social kasi Manhattan. Nung high school ako, kasi sabi ko, ay, ang saya, hindi lang mayonnaise, Manhattan. Manhattan dressing. Big Bite hot dogs Kakain na lang creation with Yvette. Ano hindi na lang salita? Podcast tayo, ano, tara. Sobrang daming options sa Big Bite. Mayroong Big Bite Classic, mayroong Big Bite Premium, and then mayroong Big Bite Junior. Itong cheesy ang garlic classic. So, kung ano talagang hanap mo, mayroong Big Bite for you. So, I feel like if meron akong i-recommend na snack from 7-Eleven dito, Big Bite yung pinakasulit na buy. Yes. Kung foreigner tayo na nagtatravel sa Pinas, yung malamon. At saka, like yung after a long day ng travel, 10K steps, tas gutom na gutom ka, I feel like ito talaga yung pinaka Yes. mabubusog ka. Yes. Tas partneran mo ng Tapos ano? pa ano? Yung gulp. God. Oy! Okay. Pero yun talaga yung pinaka pang-partner lagi. Kasi minsan maduga ako. Alam mo yung pagpupuno na. Ulit. Para, hindi naman nila makikita eh. Anong high school lang yan? Disclaimer. Alam mo, 7-Eleven, if you're listening to this, gawain siya ng mga high school students. Totoo talaga. Bigay nyo na. Maliit lang yung Hindi lang Slurpee. allowance namin nun. Gulp. Even gulp. Like, Konting yelo, tapos pupunuin mo. Tapos hindi, sobrang masiba mo. Pwede ba yun? iinuman mo pa. Inuman mo pa. Tapos syempre dahil may may konsensya ka, ganyan lang. Tapos lalagay mo. Hindi. Ang ginagawa pa ng mga high school students, ang ginagawa namin, like yung pinaghahalo yung drinks. Yes, oo. Taray, bartender lang. Yun ang unang Ganun, no? halo-halo ko, tapos iinom ko. Sarap. Tapos i-refill Sarap. pa ulit. May hawak ka pang hotdog, galay. Sobrang gas. Solid. Gaman Solid talaga. lang. Every time mag-meet ng Oo, pag-group tambayan. mates. dun ka. 7-Eleven. Tapos, ang mura kasi, sorry. Yun talaga part talaga siya ng isang high school student na Pinoy, so wala kang magagawa. Yeah. Yeah, I think, sorry. And alam mo, sis, yes. Yes. And actually, this might be the best time para bumili kayo ng Big Bite because merong Big Bite, Big Flight Summer Promo. So for every purchase ng Big Bite, mapa Classic, mapa Premium, mapa Junior, meron na kayong entry sa promo na to. For every purchase, meron kayong chance to win grand prizes and grand adventures. Meron tayong one lucky winner ng all-expense paid trip for 4, as in. So, pwede mo isama yung pamilya mo, yung tropa mo, sa South Korea, sa Vietnam, and sa Thailand.
Slay! And hindi lang yun, madami pa rin tayong prizes. Merong winners ng iPhone 17 Pro Max. Meron ding winners ng Rimowa Hybrid Check-in Luggage. As in yung large. Rimowa! Ate! Paldo! Oh, meron ding winner ng Insta360. Insta360. Ang dami pa actually, ang dami pang gadgets na i-giveaway and meron ding cash prize. So, sumali na kayo sa Big Bite, Big Flight Summer Promo. Actually, sasali na lang ako eh. Alam mo, ay ka na. Hindi na nag-podcast. Hindi. Kasi, oh my God, the promo runs from March 25 to May 26, 2026. So, bumili na kayo ng Big Bite. Let's go. Yes. Paldo yung travel Ma! for 4. Pwede na tayo dyan, te. Di ba? Huwag na natin isama si Chelo, kaya si Kim. Huwag na. One lucky winner as in for For four. four. All expense paid trip. As in, from accommodation to tour to everything. Doon sa tatlong place na pwede nilang mapanalunan, which is Vietnam, Thailand, and South Korea. Ang hindi pa natin nila mapupuntahan doon ay South Korea. Kasi nag-trip na kami sa Thailand. And then this November, magvi-Vietnam kami. Hindi kami natuto eh. Hindi kami natuto. Mag-aaway ulit kami Mag-aaway doon. ulit. Feeling ko kaya na natin. Like, Oo, gets like, na natin at yung... least nung Bangkok, nalaman na natin kung paano tayo sa travel. May vibe check At na kami least, ng isa't oo. isa. Alam mo, i-give ko na lang na si Yvette, pag nagagalit naman siya, humuhupa naman. Ako Oo. kasi hindi ko kaya yun. So, sabi ko, okay, at least meron akong ganung tropa. Kasi I-give ko ano na. naman ako eh, kapag nagagalit naman ako, kinakausap ko naman yung tao. Like, hindi naman confront always, pero kinakausap ko na naiinis ako sa'yo kasi ganito, ganyan. Oo. Para lang at least ma-resolve. Kasi ako rin naman, dahil friend kita, ayokong Ayun, ganun. Oo, lalo na ako nasa ibang bansa. Parang, Kailangan ko ng ganun tao sa buhay ko kasi hindi ako na ganun. Oo. So, every time, wala ako na-initiate. Pag ako napikon, naghihintay ako ng 6 months bago ko sabihin na. At magugulat ka na lang. Magugulat ka na lang 6 months after na sabihin ko, sis, naalala mo ba yung sinabi mo sa akin? na-offend ako dito. 6 months Naalala ago? mo yung sinabi mong cakey yung makeup ko? Alam mo, that happened. Sorry, nangyari talaga yon. May time na si Kim, sinabihan niya ako na cakey yung makeup ko. Kahit hindi cakey yung makeup ko, pinagtripan niya lang ako. Tapos, mga nasa Riyadh na ako, naoperahan na ako. Kalbo na Natapos ako, na lahat. na-recover na ako. 6 months after ko lang sinabi sa kanya na, sis, naalala mo ba nung time na nasa Samgyupan tayo? Tapos sabi mo sa akin, cakey yung ano ko. Nabwisit ako nun. Sa GC namin yon. Tapos wala daw nag-reply. Wala nag-reply. Nagulat sila eh. So, I mean, kailangan ko ng gatong tao sa buhay ko. But going back, mag-away tayo sa Vietnam. Soon, Yes. November. Hindi ko kaya mang-away. Pero hayaan ko Ako, siya hindi ko na rin. Hindi natin alam. Feeling ko mas gamay natin yung isa't isa pag nag-trip Oo. tayo to Vietnam. But anyway, ang gusto ko lang, mag-fantasy tayo ngayon. Te. Sige. Dahil hindi pa natin... Hindi pa natin napupuntahan Napuntahan ng yung South South Korea. Korea. Parang ang sayang gumawa ng dream Oo. itinerary. Sige. For South Korea. Sige. If ever na kami yung mananalo sa Oo. Big Bite. Big Flight Summer Promo. Kunyari yung kasi gusto ko snow eh. Sa Pwede South ba? Korea? Pwede. Oo. Alam mo, Gusto parang ko. saya ma-experience ng Gusto ko South ma-experience Korea. mag-snow. Tapos like, tutugtog yung first snow ng EXO. Di ba yun yung thing? Yes! Okay, sige, South Korea. So, kung Sige. snow, winter tayo pupunta. Oo. December. Oo. Aha. Dapat by that time, ready ka na ng damit mo, sisa. Hindi yung dun ka bibili. Hindi mo labo. Pero dapat, tama, ready. Ako gusto ko pumuntang Oo nga. Gangnam. Ano Yun ba yung si parang yung mayamang district sa Sa South Korea. Ka-fantasy lang. Mhm. Gangnam or Itaewon, like party district. Ay, gets ko yung Itaewon. Gets ko yung Yes. Itaewon. Grabe, bakit parang wala pala akong alam? Alam mo, mahilig akong manood ng mukbang. May isa akong, yung pinakasikat na YouTuber sa South Korea, Si Chu Chuyang! Yang. I love Chuyang! Si Chuyang. So, feeling ko, gusto kong makatry ng, kung isang pinuntahan ni Chuyang, Yeah, na yung nakainan. as in parang... Meron siyang pinuntahan na, parang yun yung place na kung saan, like, known yung tteokbokki. Doon ata nagsimula yung ganong recipe. Solid. So, gusto kong puntahan yun. Tapos, ano pa ba masaya sa Ako Korea? gusto ko matry kumain ng yung authentic na jjigae. Sundubu jjigae. Ang sarap! Solid! Gusto ko matikman yun. Feeling ko gusto ko rin maka-visit ng, maganda ba yung mga public library nila? Parang, Ay, hindi ko alam. Hindi ko rin alam eh. Actually, hindi ko alam. For sure pupunta ako For sure. sa... For sure pupunta Punta ako ako sa SM Entertainment.
Ayan! Kakatukin ko. Feeling, Echan! feeling ko mag-visit din ako ng mga entertainment. Kasi Entertainment parang na meron silang building. parang public place talaga for mga pumupunta for lang tourists. doon. Oo. Parang ang fantasy din makanood ng isang music show. Kahit Music sino show. yan. Kahit parang sino. Fantasy ka lang. Ang saya ng So, music mag-ano ka show. ng light stick. Ay! Ano yung tawag dun sa river nila? Han River! Han River! Fantasy ka, tulala ka. Kakain ka din sa Han River. Ng Parang- big bite. May big bite ba sa South Korea? Babaon ka. Hindi, parang ang saya. Di ba Oo, madaming kakain ka stall? lang. Ang saya. Ang saya ng Han Saya. River. Right. Hanoi River? Han River? Hanoi? Vietnam? Sa Seoul? Ang saya. Feeling ko nga parang ang saya din puntahan ng mga province nila eh. Yes. Shucks, Jeju Island, girl. Pero ibang ano yun? Ibang lugar na kasi yung Jeju Island eh. Busan. Busan. Parang, feel ko yun yung sobrang probinsya. Yeah. Busan, wala ako masyado alam sa Busan. Alam ko lang yung Busan International Film Festival. Yes! Sobrang cinephile. Hindi, alam mo yung mga pinag-shootingan ng yung hometown cha-cha-cha. Siguro yung mga ganong lugar. Ang sarap. Oo. Yung as in, malayo sa syudad, Oo. sa kabihasnan. Ang sarap lang i-fantasy. I feel like Yes. yun yung mga gagawin ko kapag Nanalo. South Korea. Kapag nanalo ako sa Big Sana Flight. manalo. Sana ako na lang yung manalo. Ang dami kong biniling Big Bite today. I-register na natin. I-register ko na kahit yung iPhone 17 sa akin na lang mapunta. Kuya nga. Sige no. Matrabaho lang. Sobrang buraot. Okay, yun yung gagawin natin sa South Korea if ever na tayo yung manalo. And if Yes. ever na tayo makapunta. Ang exciting, Gusto ko. ang exciting ng South Korea. Parang ang sobrang ayos kasi ng everything doon. It's giving... Saka gusto kong ma-experience yung public transport. Lagi. Lagi talaga kapag nag-travel ako sa iba. Lagi talaga. Parang Lamo. public transport talaga yung masarap i-experience. Yes. Tapos maiinggit ka lang. Alam mo, laging ganun yung experience ko pag Totoo. nag-try ako ng public transport sa ibang lugar. Wow, nakakainggit. Kaya naman natin siya ma-achieve sa Pilipinas kung maayos lang eh. Totoo. Yung pagpa-plan. But yes! Well, yes! Anyway, babalitaan namin kayo sa magiging trip namin sa November. Pero yon ang traveling moments. Yes! With Jibetsky! Ay, ako, may tanong ako sa'yo. Okay. Kung i-describe mo yung Bangkok trip natin into a song, anong i-dedicate mong kanta? Sige. For me kasi, alam mo, wala akong, hindi ko alam kung dahil ba tayo siya, pero yun talaga yung soundtrack ko nung andun ako. Which is kanta ng Scrub. Ah! Yun yung feeling sa akin nung trip. Even if may rage bait, parang ganun yung, ang saya-saya lang ng Scrub. Ikaw, anong song? Just Give Me a Reason. Ang lala nun, just give me a reason. Solid. Anyway, Hindi naman the whole ano. bakit just give me a reason? Wala, feel ko sobrang angsty lang kasi galit ako. Rage bait. Right from the baited. start. Tears Just come give up. me a reason. Ang lala nun, just give me a reason. We were not broken, just Yeah. bent. We're not broken, just that. Oo. Anyway, thank you so much, Yvette, sa Thank pagbisita. you! Thank you po ulit, Yanis Room. Sa kwarto ni Yani. Yes, saan ka namin may kita, te? Sa IG mo. Lagi naman. At cheska.yb, yes. And again, mag-run ang Big Bite, Big Flight Summer Promo from March 25 to May 26. So mag-join na kayo. Yes. For a chance to win a lot of prizes. Yes. Thank you so much, 7-Eleven. And thank you sa pakikinig sa episode na to. Make sure to follow us on our socials at Kwarto ni Yani on IG and TikTok. I-follow nyo na rin ako at Yani Hatisu sa lahat ng social media platforms. I-follow na rin kami sa YouTube and Spotify. Naglalabas kami ng new episode every Thursday, 9 p.m. and every Sunday, 8:30 a.m. Mag-join na rin kayo sa ating community, FB community, Yani's Roommates. Thank you so much! Bye-bye! See you sa South Korea, girl! Ako ang mananalo doon. Thank you!